Hello! Good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-119th day na ating sharing ng devotion video. And so much blessed. Ayan, talagang simula ng pagkabalik ng mga amo kong galing Japan, may blessings na. Tapos ngayon na naman, may blessings na naman sila na binigay pagkain and sapatos para sa aking anak or sa aking asawa. And sakto, magsesend tayo ng ating package or balikbayan box para matanggap na ating pamilya sa Pilipinas. Kaya truly, God is amazing. God is a provider. And God will surprise you with a lot of blessings na hindi mo inaasahan. Basta patuloy lang tayong magpagamit sa gawain ng ating Panginoon and patuloy tayong magbahagi or magbigay ng kahit anong kaya nating maibigay, unang higit sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa. So, una muna, huwag po natin kakalimutan na manalangin bilang pagpapasalamat at pupupuri sa ating dakilang Diyos. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat lagi sa inyo, Panginoon, sa buhay, kalakasan at tininga na ipinagkakaloob nyo sa amin. Lalong higit, Panginoon, salamat po sa buhay lagi ng aking mga amo, Panginoon, na tunay, Panginoon, na nakikitang kumikilos ka sa buhay nila, Panginoon. And I'm just doing my work with love and parang ginagawa ko rin po ito sa inyo, Panginoon, na I do my best in doing my work, Panginoon. And alam ko, Panginoon, na kayo ang nagpapala sa mga kamay na ito, sa isip at sa katawan na ito, na kumikilos at gumagawa para sa aking mga amo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ninyo ng mga blessings na ito, Panginoon, dahil alam kong nagmula ito sa inyo at ginamit nyo lamang ang aking mga amo, Panginoon, bilang tagapagbigay nito sa akin, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, patuloy na gamitin ninyo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang maging instrumento ng pagpapahayag ng inyong mabuting balita sa maraming tao, Panginoon. At magbigay ng comfort sa mga kailangan ng comfort, Panginoon. Magbigay ng isang mabuti at godly advice, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan nito, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, na marami ang magkaroon ng salvation, Panginoon, na nagmumula sa inyo at sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na patuloy at sa bawat araw na may hininga kami, Panginoon, ay pasalamatan at papurihan kayo, Panginoon, sapagkat kayo ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan na ito, Panginoon. Ano mang aming mga pagkukulang, Panginoon, alam namin kayo ang napupuno, Panginoon. At salamat sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay maaari namin itong sabihin, ipakilala, at ipagmayabang sa lahat ng mga taong aming makikilala, Panginoon. Na tunay, Panginoon, na wala kaming magagawa, ngunit dahil sa pagmamahal ninyo at ng inyong anak na si Jesus sa aming Panginoon, ay niligtas nyo kami kahit kami hindi karapat-dapat, Panginoon. Salamat din po sa pagsama sa amin lagi ng banal na Espiritu, Panginoon, na kung saan ay hindi kami iniwang ulila ng inyong anak na si Jesus pagbalik niya sa inyong kaharian, at pinadala niya ang banal na Espiritu na siya mag-i-intercede sa lahat ng aming mga kinakailangan, Panginoon, at hindi man ito mabanggit na aming mga bibig, ngunit sa aming puso at isip, Panginoon, ay naririyan kayo at nababatid ang lahat kahit aming mga lihim, Panginoon. Patuloy na kayong mapapurihan at maitaas sa pinakaluklukan ng kaluwalhatian at kaitaasan, Panginoon. At kami manatiling nasa pinakamababa at nagpapakumbaba at nagpapasakop sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan, karunungan, lakas, at mga trabaho man, Panginoon, o negosyo, Panginoon, at pag-aaral man, Panginoon, ng mga estudyante, Panginoon, ay kayo ang siyang nagbibigay, Panginoon. Kaya muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, magpupunas mo na kasi nanood ako ng medyo nakakaiyak na palabas. Para inspired. So, basahin po natin sa Lucas 19:41. Ang topic dito ay tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Message, mangyayari naman daw dito na tinangisan o iniyakan ni Jesus ang bayan niyang Israel. Dahil nang malapit na daw siya dito at natatanaw na niya ang lungsod nito, ay nanangis siya. Application,
Karamihan sa atin ay tumatangis o umiiyak ng matindi kapag may mahal tayo sa buhay o sobrang malapit sa atin na namatay. Pero ang pagtangis ng ating Panginoong Hesus dito ay dahil hindi siya tunay na kilala ng mga tao dito. Pagdating sa pagiging relihiyoso ay walang makakapantay sa Jerusalem noong mga panahon na iyon dahil sa templo na dinadayo ng lahat ng tao. Ang mga tao doon, lalo ang mga relihiyoso, ay mga bulag ang puso at isip kay Jesus at sa dala nitong kapayapaan o kaligtasan. At dahil alam ni Jesus na nalalapit na ang pagkawasak nito, dahil kagaya ng nangyari sa puno ng igos na panay dahon at walang bunga, ito ay mamamatay at matutuyo hanggang ugat. At kahit gaano kaganda ang templo nila, ay iguguho iyon at di na muling mabubuo. Dahil sa pagkabuhay na muli ni Jesus mula sa kamatayan, tayo ng mga tao, ang templo ng Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, 'di ba? So, ang pananangis kasi is tinatawag na parang grief, 'di ba? You're grieving na ayan, kagaya nga sa ating isang kapatid sa YouTube at sa Facebook na si Sisimean, 'di ba? Ang kanyang asawa ay pumanaw na. So, kami naranasan din namin sobrang pagdadalamhati, sobrang pag-iyak na walang makakapagpatawa sa iyo dahil sa sobrang bigat nga ng nararamdaman mo na sakit o kalungkutan sa iyong puso, di ba? So, ang ating Panginoong Yesus, naramdaman din niya yan, 'di ba? Hindi pa man patay ang mga taga-Israel dahil syempre pumapasok nga siya bilang hari, 'di ba? Pero ang espiritu nila ay kitang-kita ng ating Panginoong Yesus na patay dahil wala itong tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga, puro ang kanilang pagpupuri o pagsamba sa ating Panginoong Diyos ay puro ibinubuka lang ng bibig. Pero sa kanilang puso at isip ay hindi ito totoo o hindi ito talagang tagus sa kanilang puso at damdamin, 'di ba? So, syempre, siguro ang mga alagad na ating Panginoong Yesus, sila yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pero, ayan na limitado lang ang kaalaman ng mga alagad dahil nga ang tunay na kaganapan o katuparan ng misyon ng ating Panginoong Hesus ay mangyayari kapag natubos na niya sa krus at kamatayan tayong lahat na mga tao, 'di ba? So, hindi pa yun siya nalalaman ng kanyang mga alagad. So, ang paniniwala din ng kanyang mga alagad ay yun nga, kumbaga, at ng mga tao na, ayan, makakalaya na tayo sa mga Romano kasi may hari na nadarating na magre-revolusyon, 'di ba? So, lalabanan niya ang mga Romano, ang pamahalaan ng Romano, at tayo ay tutulong din sa kanya para lupigin o kalabanin ang mga Romano. Pero subalit, hindi iyon ang mission ng ating Panginoong Yesus, 'di ba? Kaya nga sobrang umiyak siya dahil sabi niya, napakarelihiyoso ng aking bayan na ito, pero silang lahat ay mga bulag sa katotohanan ng gagawin kong pagliligtas, 'di ba? And yun nga, 'di ba? Kung alam niyo yung story tungkol sa puno ng igos na nung kung saan ang ating Panginoong Yesus at ang kanyang mga alagad ay papunta sa templo. At yun ang isang ginawang halimbawa na kung saan ay yung puno ng igos ang lalago ng mga dahon. Pero walang bunga. Siyempre, nagutom ang ating Panginoong Yesus at naghanap siya ng bunga sa puno ng igos na yun. Pero wala siyang nakitang bunga. 'Di ba? Kaya ang sinabi niya, hindi ka na mamumunga pang muli at ikaw ay yun nga, mamamatay. At ang kinabukasan, pagbalik nila ng kanyang mga alagad, ay nakita ng mga alagad na natuyot nga yung puno ng igos na yun na sinabihan ng ating Panginoong Yesus at natuyo ito hanggang ugat, 'di ba? So doon natin makikita that words are really powerful, 'di ba? Kaya nga sinasabi tayo ay may dalawang tenga para tayo ay makinig, 'di ba? And sa ating pagmumuni-muni o pagbubulay-bulay ng ating napakinggan ay ang ibubuka ng ating bibig ay yun yung sinasabi na laman ng ating puso, 'di ba? Syempre, kapag halimbawa nakarinig ka ng masama, 'di ba?
na sinabi sa iyo. 'Di ba? Yun nga, kagaya sa ating Panginoong Hesus, pinupuri siya ng mga tao. Kung sa iba sabi, ay, grabe, sobrang saya ko kasi pinupuri ako ng mga tao. Dinadakila nila ako, 'di ba? Kumbaga, may tendency ang kahit sino na kapag ganun yung papuri na naririnig mo sa mga tao is lalaki yung ulo mo, or 'di ba, yung tenga mo is pumapalakpak sa sobrang saya dahil kumbaga pinupuri ka ng mga tao, kumbaga sikat ka, 'di ba? Kinikilala ka nila and iniidolo ka nila, 'di ba? Pero ating Panginoong Yesus kabaligtaran sa maging kaligayahan niya na pinupuri siyang ganun. Bagkus, dahil alam ng ating Panginoong Yesus at nakikita niya kung ano yung nasa loob ng bawat tao, alam niya na panay pakunwari lamang o pagkukunwari ang ginagawang pagsasalita ng pagpupuri na ng mga tao. Pero sa puso nila, hindi talaga nila alam ang tunay na layunin ng ating Panginoong Yesus. So tayo na mga nakakabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mabuting balita Biblia, 'di ba? Tayo, we are so blessed and we have the privilege na ito ay mapag-aralan at ito ay masaksihan na wala tayo nung mga panahong iyon. Nang sa gayon, sa ating pagkakaintindi ngayon, ito ang ating maipapaliwanag sa ating kapwa, na we encourage everyone, 'di ba, na kung sinasabi natin na mahal natin, sinasampalatayan at pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos, ay hindi lamang ito maging salabi, 'di ba, yung kumbaga nilalabas lang ng bibig mo, bagkus ito ay iyong ninanamnam, ito ay iyong damang-dama at tunay na patunayan mo sa iyong sarili na talagang tunay ang Diyos na buhay, kumikilos at pinapatunayan na sa bawat pinagdadaanan natin ay kasama natin siya. And isa rin po sa sinabi ko ditong example is yun nun nga, nasa templo ng ating malapit na sa templo, or nakikita na ng mga alagad niya at ng ating Panginoong Yesus ang templo. So pinuri ng kanyang mga alagad, 'di ba? Sabi ng mga alagad, "Tingnan mo, Panginoon, napakaganda ng pagkakagawa sa ating templo," 'di ba? Talagang maipagmamalaki ang ating templo. Ngunit ang sinabi ng ating Panginoong Yesus na sa 3 araw ang yan ay iguguho ang templo. Which is, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus is yung templo na 'di ba, ang kasalanan nga natin ay kukunin na ng ating Panginoong Yesus, and within 3 days pagka buhay niyang muli ay muling matatayo ang templo. Pero yun nga lang po, itong templo na ito na dating sinasambahan at pinupunta ng mga tao at nag-aalay ng mga alay na susunugin para sa katubusan ng kasalanan, ay nung 70 AD, after death ng ating Panginoong Yesus, ito po ay winasak ng mga Romano. So, nagkatotoo ang sinabi ng ating Panginoong Yesus na naman, 'di ba, nung sa puno ng igos, namatay at hanggang ugat, 'di ba? Ito naman nung 70 AD, 70 AD, after death na ating Panginoong Yesus, ay ginuho ang templo na sinabi niyang iguguho at walang magkapatong na bato na makikitang naiwan dito, 'di ba? So yun na nga, pag pumunta po kayo sa Israel, makikita niyo na yung temple na yun na dating sikat na sikat at pinagawa ni Haring Solomon ay mga ginuho na ngayon, 'di ba? So talagang dun natin mapapatunayan na ay pag sinabi talaga ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus ay nagkakatotoo. Kaya sa buhay natin, kung ano yung kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus nung siya ay naririto sa mundo at nang matapos niyang bumalik sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, we also have the power in our speech na mag-declare ng mga pagpapala sa buhay natin, sa buhay ng ating kapwa, sa buong mundo, at sa lahat ng tao na ating makakasalamuha. Sabi nga, ang ating mga salita is either it will break or make, 'di ba? Pero hangga't maaari, nawa ito ay maging dahilan upang ang bawat tao ay makakilala, tumanggap sa ating Panginoong Hesus at tunay na sumampalataya sa ating Diyos, na ang mga sasabihin ng ating bibig ay puro nakakapagpagaling, puro nakakapagpasaya at nagbibigay pag-asa sa ating kapwa, at hindi nagdudulot ng galit, ng sigalot o ng mga pagpatay ng espiritu o kahit ng pisikal. So maging maingat po tayo sa paggamit ng ating bibig o ng ating dila sa pagsasalita. Pagko sabi nga tayo ay mas
matamang makinig. Tayo ay makinig muna at ating balansehin ang mga bagay-bagay, o wag muna tayong gagawa ng desisyon o ibubuka ng ating bibig kung tayo ay nasa extreme na galit, extreme na lungkot, 'di ba? Kundi intayin mo muna na ang iyong pakiramdam ay maging okay na. Kumbaga hindi ka na sobrang extreme na galit or extreme na malungkot, dahil possibility kapag ganun ang pakiramdam mo ay puro mga negatibo ang lalabas sa ating bibig. So, we need to have self-control sa ating sarili po. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon, and let us all end up into prayer. Amen namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa inyong mga mabuting balita, Panginoon, na aming pinagbulay-bulayan ngayon. Tunay nga po, Panginoon, na you don't want us, Panginoon, na mapalayo sa inyo, Panginoon. At kagaya ng pagluha at pagtangis ng aming Panginoong Yesus, Panginoon, sa Jerusalem, Panginoon, alam namin na nananangis din kayo, Panginoon, at nalulungkot, Panginoon, kung meron kaming mga kapwa, Panginoon, na wala pang matibay na relasyon sa inyo at pagkilala sa inyo, at pagkilala sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, na pagtubos sa kasalanan naming lahat, Panginoon. Sapagkat ayaw niyong mapahamak kami, Panginoon, ngunit ang nais niyo sa amin, Panginoon, ay maayos, maganda, mapayapa, at masiglang buhay, Panginoon. Subalit, Panginoon, minsan, Panginoon, ay may mga kagaya ng mga taga-Jerusalem na iyon, Panginoon, na sila ay mahilig lamang sa mga salita, Panginoon, pero sa aksyon nila, Panginoon, at sa kanilang puso at isip ay hindi tunay na makikita, Panginoon, na naghahari kayo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, that we analyze ourselves, Panginoon, na tingnan namin, Panginoon, o pagbulay-bulayan namin kung tunay nga ba, Panginoon, na ang aming binubuka ng aming bibig ay tunay na nagmumula sa aming puso at mula sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ito ay makatulong at makabuti sa kapwa namin o sa mga makakapakinig nito, Panginoon, ng aming mga sasabihin, Panginoon. Natulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi nga i-declare namin, Panginoon, ay puro mabubuting mga bagay, Panginoon. Puro mga pagpapala at nakakapagpahilom o nakakapagpagaling ng damdamin ng aming kapwa, Panginoon. Imbis na ito, Panginoon, ay magdulot sa kanila ng galit o puot o anumang mga negatibong pakiramdam, Panginoon. Kaya, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga balakin, ang lahat ng aming mga mapapakinggan, ang lahat namin iisipin, Panginoon, ay isang guni muna namin sa inyo, Panginoon. At we pray, Lord God, para sa lahat ng mga pinagdadaan ng bawat isa, Panginoon. Ito man ay pinansyal, Panginoon, sa mga negosyo, sa mga trabaho, Panginoon, o anumang pinagkakakitaan, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide for all our needs, Panginoon. Dahil sinabi nyo nga sa inyong salita, Panginoon, and my God will supply all our needs according to your riches and glory, Panginoon. And dalangin din po namin, Panginoon, ng lahat ng mga may karamdaman, Panginoon. Ito man ay simpleng karamdaman, malubha, Panginoon, o nasa bingit ng kamatayan, Panginoon. We pray, Lord God, na patutunayan ninyo, Panginoon, that you are our healer, Panginoon. Na sa inyo, walang imposible, walang malalang karamdaman, Panginoon. Kahit kamatayan ay kayang napagtagumpayan ng aming Panginoong Yesus, Panginoon. Kaya anuman ito, Panginoon, na pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, we pray, Lord God, that pagagalingin nyo sila o pinagaling nyo na sila, Panginoon. Dinedeclare namin ngayon palang, Panginoon, ng healing upon them, Panginoon, sa anumang emotional, physical, Panginoon, and spiritual na mga sakit ng bawat isa, Panginoon. At talong higit, Panginoon, socially, ang aming pakikisalamuha, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon, na kayo ang laging naging nasa sentro nito, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming labi, gabayan niyo po ang aming isip at puso, Panginoon, at lahat ng mga senses ng aming katawan, Panginoon, upang ipagamit lamang ninyo para sa inyong mga gawain at misyon na pinagagawa dito sa mundo, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, ang ayon sa inyong kalooban, Panginoon, na lubos ninyong ikinagagalak at kinatutuwa, Panginoon. Kayo po ang laging maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at ano pa mga secret petition ng bawat isa, Panginoon, o pangangailangan sa bawat araw, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na sapat at higit pa na ipinagkakaloob nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo ang mapapurihan, Panginoon, at maitaas sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at gamitin nyo
niyo lang po ang bawat isa sa amin bilang inyong lingkod, bilang inyong instrumento, Panginoon, para sa gayon ay maliwanagan at mabuhay ang mga patay na espiritu at patay na emosyon ng bawat isa, Panginoon. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.